Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bayan ng Balongaw, Pangasinan dahil meron na namang nangangailangan sa ating tulong. Kaya tara, samahan niyo po ako mga kababayan. Nagagalit sila. Sa nanunukayan eh. Nangahabol. Hi! Good morning! Oh, ang cute naman ng bahay nyo. Sa bahay niya, Okay lang. Oh, anong ginagawa ni nanay? Nag-aaral kayo, nanay? Opo, nagmumudyo ako sa mga apo ko at saka anak ko. O sino ang sumasagot? Parang kayo naman din ang sumasagot. Kasi nga po, ako po yung nagkukuhan para sila naman ang maglagay. So ang ginagawa nyo po, yung mga apo nyo or mga anak nyo, sila na naghanap buhay, sila nagtatrabaho. Hindi Kayo naman- ngayon nag-aaral. Hindi naman Baliktad po. na ngayon ang mundo. Maupo po kayo. Oh, nahuli ko kayo ha. Sabi ng teacher, wag sumagot. Hindi naman po, kaya lang ito, ako na po sumasagot, kaya i-review ko pagkatapos. So ang natututo ngayon yung mga lola or yung mga nanay. Oo nga po. Yung mga anak hindi natututo. Oo nga Ang tapos ang mga magulang kukuha ng module sa eskwelahan. Opo, Maghahatid, ma'am. mga magulang pa rin. Opo, sir. Pagsagot, ma'am. pagdating ng bahay, magulang pa rin ang nagsasagot. Yung mga anak, Diyos ko, nandoon sa labas. Maupo po kayo, maupo. Ito yung realidad mga kababayan, kaya ang hirap, no? Ang hirap ngayon mga kababayan na modular ang pasok or online kasi ang natututo. Buti na lang yung online kahit papaano, no, nakikita nila yung mga kaklase nila, yung mga teachers nila, no? Pero ito talaga yung modular, wala. Ang mga magulang talaga natututo, promise. Hindi yung mga anak. Kaya nga po marunong na po ako yung hindi ko po na-miss ko yung yung mga panlipunan ko nung elementary ako at saka high school ako, nakukuha ko na siya. Nare-refresh, no? Nanunumbalik at natututo kayo. Ang anak ko po kasi 3 lang. Opo. Kaya lang, yung sa akin naman, mayaman ako sa apo kasi 10 ang apo ko. Kaya lang, ang nasa akin ngayon, yung anak ng pangalawa ko. Dahil nga po, nangibit bahay yung anak ko. O kaya yung mga anak Nangapit bahay yung anak niyo na babae o lalaki? yung babae po nangibit bahay, pati din yung asawa. Baka naman naburil lang dito sa loob ng bahay, kaya May nakikipagchismisan muna doon sa bahay. Siguro po. Kaya ngayon, nagsasuffer po yung mga anak. Sabi ko sa kanya nung Ilang taon na ba yung mga anak na iniwan niya sa iyo? 13 po, yung pangalawa. Ay, malaki na po. 13 at saka 10 kasi grade 6 at saka grade 8, Opo. grade 6 at saka grade 2. Opo. Ngayon, ang sa akin naman, ang sabi ko sa nanay niya, paano yan? Sabi ko, wala na akong may pakain, umuwi na kayo mga apo. Sabi ko, wala na kami, maghihirap din kayo kagaya namin. Opo, sabi ko. opo. Pero ang sabi ng mga apo ko, ma'am, lang sabi niya, ma, ayaw kong umuwi. Bakit? Hindi mo na ako mahal. Ma'am, naman sakit dito sa akin. Opo, Kahit opo. ibagon ko kasi yung anak ko, wala rin siya eh. Opo. Sabi niya, maghahanap buhay. Saan siya maghahanap buhay? Sabi nga nung anak niya, ma, bakit yung ATM mo? Bakit nasaan? Yung sa amin yun eh. Opo, yung purpose. Purpose, hindi naman sa inyo eh. Sabi nung anak niya, yung sa akin, ma, Opo, opo. nasaan yun? Sabi niya, kahit pisong duling, wala. Kawawa si mama ko, sabi niya. Opo. Nagagapas kami para may pakain kami sa apo ko. Opo. Sabi nung mga apo ko, at least mababait naman po yung mga apo ko. Sasabihin ko na po yung totoo kasi ayaw ko naman po yung magplastikan. Tama, ako. tama, opo. Yung talagang yung sa akin naman, nahihirapan kami pero ayaw nung mga bata sa tatay. Kasi, Bakit nasaan po ba nung unang mister ng anak niyo po? Anong nangyari? Nasaan po ba? Ang tatay niya kasi ganito. Nung una, yung lalaki, maganda naman ang kon nila kasi 5 yung anak nila. Ngayon, ang sabi nung anak ko, pag pupunta siya, maghahanap buhay para sa mga bata. Okay Opo. pa naman yun. Ngayon po, nung last year, December ata, at nung last year po, Opo. nagbabae yung lalaki. Ngayon, umuwi yung anak ko doon sa bahay nila. Sabi ko, kung gusto mong makipaghiwalay, yung maganda, sabi ko. Opo. Ang sabi niya, ma, paalang-alang sa mga anak ko. Ayaw kong mag-boging family, sabi po niya sa amin. Opo, opo. O, sige, bahala ka. Ngayon, kinuha niya ako bilang katulong. 2 kami kasi magkapitbahay kami. Opo, opo. Ngayon, ang nangyari, nakapaghanap siya ng kabilang bahay. Ngayon, yung kabilang bahay niya po,
iniwan na niya yung mga anak niya. Yung mga anak niya ngayon ang nagkukuhan. Sabi ko, Tapos yung dati niyang mister, mayroon na ring iba. wala pa naman. Wala pa naman nagbibigay ng sustento sa mga bata. Wala rin naman. Wala din. Tapos yung anak niyo siguro Wala rin naman po. gumante, Nangamit bahay. nangapit bahay din, natusok na doon, hindi na Eh, nakauwi. buti sana kung yung nakatusok sa kanya, eh, Natitano? maganda naman ang buhay. Hindi naman natitano. Hindi naman po. Nauntog. Yung inuntog po niya, ang nakakasakit nga po yung ipinagpalit niya sa asawa niya, mas Sobra pa. sobra po. Ay, Ngayon, Diyos ko. Okay lang po sana, nanay. Opinion ko lang po ito, mga babae. Okay lang po sana kung bang naghiwalay sila sa hirap, sige, naghiwalay kayo sa hirap, and then maraming mga anak, gusto mo meron ka pang pangarap para doon sa mga anak mo, eh kung ipinalit, mas lalo pa po, lasinggero. may pera. Ano? Wala naman eh, lasinggero. Kasi may rason po, nanay. Kaya lang wala, walang rason. Natusok lang talaga. Eh ngayon ang kon naming mag-asawa kasi sabi ko, bakit mo isinanla yung purpose ng mga bata dahil lang sa lalaki mo? Ay, baka naman siya na pa ang hinuthutan, Yun na nanay. nga po eh. Sabi ko, sa ganda mong yan, natapos yung lalaki, sobrang pangit. Hindi ko naman mahirap. Pangit din. Hindi, mas maganda po yung nanay, nauna tayo. Ma'am, masakit po eh. Kasi yung mga bata, makita nyo lang po yung mga bata, ganun po yun. May bunso pa sila, 2 years old. Alam nyo, sabi sa akin, sabi nung pangayong ko, nung kumuha siya ng udol, gustong umuwi gustong sumama yung ading ko. Sabi niya, yung bunso niya. Kasi si papa ko, wala eh. Yung kapitbahay nilang, Manang, kunin mo na yung apo mo kasi lasinggero yung tatay. Ano pong papakain ko? Tingnan nyo naman po ang bahay namin. Ano po yung count ko? Buti po sana kung mayroon naman kami. Dapat po, nanay, ang ginawa niya kasi may purpose pala doon para sa mga bata. Iyon ay hindi sa mga magulang, para po yun sa Yun mga na bata. nga po. Iniwan po sana sa inyo, nanay, dahil kayo Yun naman po na po eh. nag-alaga at nagpapaaral at sumasagot ang module. Hindi, Naging teacher na kayo, nanay. Instant. Ma'am, ito sabi ko, kahit papel lang nagbigay. Mahal po ang papel ngayon, nanay. Ngayon, ma'am, alam nyo ngayon, problemado ko pa. Wala naman akong trabaho. Opo. Ang tatay, ang asawa ko lang naman po. Nasa Nandiyan, bukid. 350 lang isang araw namin. Ilan kaming kakain? 7 po. Yung 350 po na isang araw, pambili ng bigas, ulam namin. Tuyo na lang. po. Gastos sa pag-aaral, pamasahe nila. Ni ballpen namin, wala. Sabi ko, kahit man lang yun, ibigay mo sa akin. Kahit wag ka na, okay na sa akin yan. Happy na po Kahit ako. papaano, maging katuwang man lang, Opo, nanay, no? May malasakit sila sa mga anak Mga nila. anak nyo, sabi ko, kahit magkuhan na kayo dyan, mag-happy kayo, kahit anong gawin nyo, wag nyo lang talikuran yung responsibilidad nyo sa mga anak nyo. Okay na ako. Pero may sahod naman na kayo, nanay. Wala Malaki na. ang sahod ngayon sa pagiging teacher. Sakit ng ulo, sakit ng ganito. Kasi naging instant teacher kayo. Sana nga po eh. Sabi ko na nga sa inyo, sabi ko, panipapel nga, sabi ko, sakit ng ulo ko na. Tapos sabi ko, yun na nga po, lahat-lahat na po. O, nanay, anong mensahe niyo po doon sa anak niyo po na sumakabilang bakod? Nakabilang bakod na sana, matauhan siya kahit siya magwala, kahit na anong gawin niya sa buhay niya, wag niya lang, sana, pag nauntog siya at bumalik, balikan niya yung mga anak niya at itayo niya wag niyang kalimutan yung mga anak niya. Nandito lang kami ng tatay niya at saka, hindi ko iiwan tong mga apo ko, ma'am. Opo. Yun lang po. Tapos, doon naman niyang asawa, anong mensahe niyo po? Ay, makapal po ang mukha nun. Makapal po ang mukha nun. Kasi nga, may asawa na nga siya. Sabi ko nga po sa kanya, hindi ako sabi ko, kahit on the con, sabi ko, kahit saan tayo makapunta o saan ako tayo na face to face tayo, sabi ko, mga agaw ka ng pamilya, sinira mo ang 5 anak ko, 5 apo ko, yung apo ko wala nang ina, nasaan na, nasa'yo na, yung pamilya mo nga, hindi ka nagsusuporta sa anak mo, naiisa. Mayroon din pong pamilyang lalaki, Apo, nanay. kung gaano kabastos yung ama ng mga apo ko, mas lalo ka pa rin bastos. Yun lang po, kahit on the air ako hindi ako talaga. Opo. Sasama ng loob ko po. Tama, opo. Kasi nga, Sa yung obligasyon. 5 anak niya, kasi nga, alam na niya na sira yung
pamilya ng anak ko. Dinagdagan pa po. Dinagdagan pa niya. Tapos, wala pang suporta, hindi pa lang niya mapakain yung anak ko. Siya nga lang ang nagpapakain yung anak ko eh. Walang Baka doon po trabaho. galing sa purpose po na para sa Walang mga bata. trabaho yung lalaki, walang trabaho yung babae. Yun, happy na lang sila. Sige, kung yan ang ginusto mo, hindi ko iiwan ang mga anak mo. Hanggat nabubuhay kami ng tatay mo. Yun. Kaya lahat ng sakripisyo ginagawa ni nanay. Sakripisyo ko po lahat. Basta sabi nga ng apo ko, sabi niya, Mama, pag iuwi mo ako, paano kami? Hindi kami kakain. Sabi ng asawa ko kagabi, ma'am, sabi niya, paano mo iuwi ang mga anak ng anak mo? Eh, ayaw nila. Sabi nung yung sa akin po, yung pangalawa, Opo. Mama, sabi niya, wag mo lang kaming ibalik sa tatay namin. Magtutulungan tayo. Sabi niya, Sabi po ng mga apo yun. kon lang yan, ma. Kasi tawag nila sa akin, mama eh. Kon lang yan, ma. Sabi niya gano'n. Kaya natin ito. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya nga sabi ko, mas matalino pa at ang apo ko kaysa sa akin. Sa nanay. Pati sa nanay. Kasi naisip Kasi niya. sabi- O bakit naluha-luha si nanay? Doon tayo nanay. Ang sarap ng... Hi! Good morning, Lolo. Hindi na po siya makarinig. Kasi Ay, hindi na siya makarinig. 87, Sign na lang. Sinyas 87 na lang. na po kasi siya. Tatay po. Tatay ko po. Ayun. Nasa inyo din po. Opo. Sa inyo din nakatira. Oo. Kaya nga sabi ko, kawawa naman. Ang daming obligasyon ni nanay. Anong pangalan ni nanay? Aida po. Ma'am Aida, Ate Aida, ilang taon? 50 po ako. 50. Opo. So si Nanay Aida po mga kababayan, no, pinasaan yung buong mundo dahil sabi niya yung anak niya sumakabilang bakod, no, natusok doon, natitano, hindi natin alam, hindi siguro mabunot-bunot. So obligasyon ni nanay ngayon, ni Nanay Aida, yung mga anak niya na nainiwan na 3. Ang hirap na nga daw ng buhay, pero iniwan pa sa kanya yung mga apo na alam naman daw na ito lang ang hanap buhay, kundi nasa bukid, minsan wala. Ngayon, doble pa sakit kay Nanay Aida dahil pati pag-aaral nila, si Nanay Aida, kanina nakita niyo naman mga kababayan na si Nanay Aida ay nagmumujol, siya na naging instant teacher ngayon sa mga apo niya, no? Siya ang natututo, no? Siya ang natututo, hindi yung mga estudyante. Plus nandito pa yung tatay ni Nanay Aida na siya rin ay dito tumira sa kanya. So nakitaan natin na talaga nandoon, talagang mapagmahal na mapagmahal si Nanay Aida sa usaping pamilya. Kaya maraming salamat. Siyempre Nanay Aida, meron kaming munting biyaya sa inyo. Opo naman po. Ayan. Buti nga po kayo nakakabiyaya, pero sa amin dito sa Balungaw, kung saan yung palibigasan kung baga ay sa kung Opo. saan malapit yung bigas. Sa manok, Okay. Yun ang makakatuka. makakatuka. Sa amin nga lang, ako nga yung sabi niya pa, 'di ba, ang sabi nung Pangulo, yung binibigay na Opo, ayuda opo. para sa mahirap. Opo. Bakit ako wala? Mayaman kasi kayo. Mangyaman ko po. Bakit po yung mga malalaki ang bahay? Yung sabi ko nga, ako broadcast ko na talaga. Bakit yung mga bahay, sabi ko, malalaki ng bahay, may mga ayuda. Sabi ko, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako? Nagbubutos naman ako. So yes, anong dala-dala ni Makoy at ni Jukoy? Ito madam, isang sakong bigas. Wow! May isang sakong bigas na si Nanay Aida. O bakit naiyak na naman si Nanay Aida? Ayaw po hulog ng langit sa amin. Salamat po. Maging emotional si Nanay Aida. Salamat po, ma'am. Salamat po. Kayo po ang fan namin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ma'am Lori Aquino po. Ayan, walang ano man Nanay Aida. Ma'am, salamat po, Ma'am Lori Aquino. At sa mga staff mo, maraming salamat po. Hulog kayo ng langit sa akin. Sa mga biyayang binigay niyo sa akin. Ngayon, hindi ko po matutumbasan. Basta po, pag siguro naman po, sa isang kwan lang ninyo sa amin, sa asawa ko, mabait po ang asawa ko. Taos-puso po ako nagpapasalamat.
salamat at wala po akong masabi. Kayo pamulog ng namin sa akin. Walang anong Nanay Aida na kahit papaano maibsan yung iniisip mo. Sabi niyo po kanina, no, yung mga apo niyo nagbibilad na lang ng palay. Naging katuwang nyo sa mura ng edad. Siguro ang gusto na nila na kahit papaano yung pangbili nila ng lapis, ballpen, papel na kahit papaano meron silang maibigay sa inyo at magkakambili sila. So ngayon, syempre iniisip nyo, sabi nyo po ilan po kayo kumakain araw-araw? 7 po kayo ang kumakain sa araw-araw. No, kahit papaano maibsan yung iniisip ni Nanay Aida kung saan siya kukuha ng bigas. Itong ulam, no? Ngayon libre na kasi may mga masipag si Nanay Aida magtanim-tanim ng mga gulay. Ayun ang dami niyang gulay. Madam, tingnan mo, dami pang gatong. Oo, tapos ang sipag nila, no? May kon pa po. Kaya kahit papaano pagpasensyahan yung aming munting biyaya, ang kagustuhan namin kahit sa ganitong paraan na makatulong, no, sa mga taong nangangailangan na tulad nyo po. And then bukod pa po dyan sa ating bigas at groceries, meron kang cash para mamaya pananghalian nyo at bibili kayo ng ulam. Salamat po, ma'am. Nanay Aida. Salamat po, sir. Oo, Maraming diba? salamat po. O ano Sa naka-prepare binigay- na ulam? Saluyot po. Saluyot na? Walang. Saluyot lang po na nilaga. Saluyot lang po at saka yung kuwan. Bagoong. Opo. Ayun, ang madalas inuulam. O ngayon, wag mo na kayo magbagoong sa kasaluyot. Susunod araw na naman kasi may pambili na kayo. Ma'am, salamat po. O, di ba? Ma'am, may papambili na po kami ng lapis at saka ballpen ng mga apo ko, ma'am. May papel na po sila at pambili ng anak. Andito na, ibang tao pang nagbigay sa akin. Para sa mga anak mo to, kahit sakit ng binigay mo sa akin, anak pa rin kita, anak. Sana balikan mo mga anak mo at magpakatotoo ka sa sarili mo para sa mga anak mo. Bakit gawin mo? Sanang maging nanay ka. Malapit na kami ng tatay, papa mo. At si papa mo, matanda na. Ako siguro, mas bata pa ako sa papa mo. Pero Tumatanda na rin. tumatanda na ako, anak. Hindi ko na kaya. Sabi ko sa'yo, pinauuwi ko yung mga anak ko. Ayaw nilang umuwi. Anak, sorry. Kung hindi ko maibigay yung mga gusto ng mga anak mo. Ano? Ayan. Umuwi ka na. So ang gusto ni nanay, ang panawagan niya sa anak niya na umuwi na yung mga magulang na mga apo niya dahil 5 po sila mga kababayan. And then yung 3 nandito po kay nanay. Siyempre sabi ni nanay, may edad na sila, mag-asawa, hindi nila kayang ibigay kung ano man yung pangangailangan ng mga bata. Nung nagsasakripisyo yung mga bata dahil doon sa ginawa ng nanay nila na para bang mas priority pa niya yung pag-aasawa muli kaysa dito sa mga anak niya na wala na siyang halos pakialam, no, na si nanay na po ang tumayo bilang magulang at lula doon sa mga anak niya. Sana sana anak ni Nanay Aida nanawagan po sa inyo. Sabi nga ni nanay, napakabait at napakalaki ng puso ni Nanay Aida ng magulang nyo, kasi sabi niya kahit anong nangyari, anong problema na binigay mo sa kanya, mahal ka pa rin niya dahil anak ka niya. Sana tumbasan mo rin at maalala mo na meron kang iniwan na obligasyon dito na ngayon ang pumuno doon ay yung nanay, ha? Salamat po. Okay, so magpapasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsors na talagang nandiyan palagi, no, nagbigay ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Ma'am Edna Hastings, silent sponsor. Ma'am Jessica Eugenio, Sir Nestor and Ma'am Tess from Vallejo, California. Maraming salamat po sa inyong ginantoang puso. Na ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos, nawa ay bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ay hahaba pa ang buhay natin upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Ma'am, maraming salamat po sa binigay niyo. Walang